Sa nakaraang kabanata ay naglaban sina Majin at Yunan, napagtagumpayan ni Yunan ang binigay na pagsubok sa kanya, na ikinagulat ng mga nanunood sa kanila. Habang si Majin ay bahagyang napatigil ito at sinabi kay Yunan anong klaseng footwork technique ang ginawa mo. Sumagot si Yunan ng simple lang naglakad lang ako ng kaunti, dahil nakita ko ang paraan para mag-survive. At papangalanan ko ang teknik na iyon ng Radiant Wing Step o ang Huanekbo. Bahagyang napangiti at inayos ni Majin ang kanyang poster. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabi, "Pinapayagan ko na ang Lightning Genius magtungo sa Jongnan." Pagkatapos nito nagpatuloy ang ating kwento kung saan ay nagsimula ng maglakbay si Yunan kasama si Won Chan, patungong Jongnan at kapansin-pansin ang suot ni Yunan isang blue robe. Lumipat sa isang flashback at makikita ang hawak na blue robe. Inilabas ni Mayong ang kanyang asul na robe at lumapit kay Yunan sinabi niya na, "Ipapahiram ko ito sa iyo." Ipinasuot ito kay Yunan na ikinagulat niya. Sinulyapan ni Yunan ang asul na robe na nakatikip sa kanyang mga balikat, at medyo naguguluhan. Habang hinahaplos niya ito at makikita sa mukha niya ang awkward na expression. Napuno ng curiosity ang mga mata ni Yunan, sinabi niya na hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito. Si Beck Morrow ang nagpaliwanag. Ang isang puting uniforme na may asul na robe na long coat ay nangangahulugan na ikaw ay isang rising star na kinikilala ng Desolate Fortress, at magkakaroon ka ng awtoridad na magbigay ng utos sa lahat ng White Robe Warriors ng Desolate Fortress. Nagulat dito si Yunan, dagdag pa niya sa martial realm, ang terminong, rising star, ay hindi basta-basta ginagamit. Nangangahulugan ito na ikaw ang pinakamahusay sa mga junior bilang, next generation sa landas ng martial arts. Ngumiti si Chong Mayong at tumingin kay Yunan. Sinabi niya na, kung may magtatanong sa'yo, sabihin mo sa kanila na nakilala ka ni Majin mula sa Radiant Demon Squad. At hindi ka na makakaharap ng maraming problema. Nagsabi rin si Beck Morrow na, maaari mo ring banggitin ang alias na Alluring Sun Sword. Ituturing itong parang binigay ko rin sa iyo ang robe, bahagyang sumang-ayon si Yunan. Patuloy pa rin sa pagngiti ang mga kasamahan niya habang suot niya ang blue robe at pagkatapos. Bumalik sa paglalakbay ng dalawa, habang naglalakad makikitang nagulat si Yunan sa sinabi ni Won Chang, ang white robe na may blue robe long coat, puti at asul. Tamang-tama ito sa iyo, ngunit sinabi Yunan na, medyo awkward sa pakiramdam. Tugon ni Won Chang na, masasanay ka rin kaagad, Master Yong. At nagpasalamat si Yunan sa kanya at sumang-ayon rin ito ng may halong pagtataka. Bulong ni Yunan ito ay hindi lamang isang walang laman na papuri. Siya ay isang taong nagpapasalamat. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa pasukan ng Mount Jongnan. Mula sa malayo, humanga sila sa engrandi at matarik na tanawin ng bundok. Ngunit habang papalapit sila sa pasukan, naramdaman nila ang kakaibang kahigpitan ng domain ng isang martial arts sect. Ang mga mandirigma ay nagbabantay sa pasukan. Mukhang mga mandirigma sila ng sekta ng Jongnan. Mukhang nangyayari talaga ang alitan sa pagitan ng Jongnan sect at Tyrant Sword sect. Pababa mula sa pangunahing tarangkahan hanggang sa ibaba ng bundok, bulong ni Won Chang. Habang papalapit ang dalawa, humakbang pasulong ang dalawa sa apat na gwardya at pinahinto sila. Sinabi ng isa sa mga gwardya na, pakisabi ang inyong sekta at pangalan, at ang inyong layunin. Sumagot si Won Chang na, tulad ng nakikita mo, kami ay mula sa Desolate Fortress. Maaliwalas na sagot ni Won Chang, ipinakita ang kanyang balikat. Pagkatapos ay sinenyasan niya ito at tila ang ibig sabihin nito ay ipagkatiwala ang responsibilidad sa kanya ng Rising Star ng Desolate Fortress, maging ang mga mandirigma na nakatayo sa likuran nila ay humakbang pasulong at makikitang nagdududa sa dalawa. Nagsalita si Yunan. Ako si Yong Yunan at kaanib ako ni Majin ng Radiant Demon Squad. Agad ring nagpakilala si Won, at ako si Won Chang ng Desolate Fortress sa ilalim ng Radiant Demon Squad. Nagsalita ang isa sa mga alagad ng sekta ng Jongnan at kakaiba ang matalas na tono niya. Balak mo bang patunayan ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan lamang ng iyong kasuotan? Nagsimulang ilabas ng dalawa mula sa Radiant Demon Squad ang kanilang golden identity plaques mula sa kanilang mga bulsa. Ang mga plate ng Desolate Fortress, na nakaukit sa isang jade pattern, ay nahayag sa kanilang mga kamay. Ginawa daw ito ng isang master blacksmith.
Makikilala ito ng sinuman kapag nakita nila ang eleganteng pattern. Ngunit sinabi sa kanila ng masungit na gwardya na ang mga batang mandirigma ba ng Desolate Fortress na tulad mo ay kumikilos ng nag-iisa tulad nito. Sino ang tanga na maniniwala sa iyo? Ninas na lang si Won Chang sa lalaking ito. Bigla may isang boses ang nagpatahimik sa kanila sinasabing tama na yan, niuinggan nila ito. Isang mandirigma na nakasandal sa isang poste, na tila isang nakatatanda, ay humakbang pasulong at hamarang sa matalas na alagad. Ikinalulungkot kung ipaalam sa inyo, ngunit ang aming pangunahing sekta ay nasa isang estado ng digmaan. Dapat ninyong maunawaan na hindi ka maaaring magtiwala sa salita ng mga estranghero. Nagalit ng malala si Won Chang dito at mukhang hindi na siya mapipigilan, bigla na lang sumiklab ang chi ni Won Chang bilang tugon. Ang isang banayad na ripple ng enerhiya ay kumalat sa hangin. Nagulat ang mga gwardya sa kanya at mukhang natakot sila at sinabing talaga bang mula ka sa Desolate Fortress. Si Won Chang ay nasiyahan sa kanilang mga reaksyon na tatakot sa kanya, ngunit ang alagad ng Jongnan ay sumigaw ng galit. Ang lakas ng loob mong kumilos ng walang ingat sa Mount Jongnan. Sinubukan mo pang takutin ang disipolo ng Jungnam sect. Mukhang galit na si Won Chang anong sinabi mo, Anya. Si Yunan ay tahimik na nanunood sa kanila. Napapaisip ito at sinabi niyang mukhang hindi naging maganda ang labanan ng dalawang panig. Dagdag pa niya na ang pride ng 9th grade sect ay lubos ng nasugatan. At ngayon ay may mga batang warrior na bigla na lang sumulpot at sinasabing mula sila sa Desolate Fortress. Hindi na nakapagtatakang makakaramdam sila ng pagkairita. Sinabi sa kanila ng masungit na gwardya na hindi sila naniniwala sa mga bata. Ang mga kabataang tulad nyo ay maaring nagpapanggap lang bilang mga mandirigma ng Desolate Fortress, lalo na sa mga panahong ito. Sinabi pa ng lalaking nakatayo sa poste na kahit pa sila ay mula sa Desolate Fortress ay magiging problema pa rin ito. Tanong nito paano nila nagawang ipadala ang 2 tao lang sa Jongnan. Dagdag pa niya parang ang dating naging prestihiyosong Desolate Fortress ay lumang kwento na lang ngayon. Sa kabila ng sitwasyon, makikitang sumulyap si Won Chang sa kanya at pinipigilan ang kanyang galit. Si Yunan ay nananatiling tahimik at napakagat ito sa kanyang labi at halatang nagpipigil ito. Sinabi pa ng lalaki na tila ang sikat na pangalan ng Desolate Fortress ay kumupas na. Inilagay ni Yunan ang kanyang kamay sa kanyang sword hilt at nagsisimulang maghanda ng atake, mukhang hindi na nakapagpigil si Yunan at naglabas siya ng lightning aura sa paligid. Sinabi niya sa lalaking gwardya na, pag-isipang mabuti ang iyong mga salita. Ininsulto mo ang mga mandirigma ng ibang sekta ng walang dahilan. Marahil ay dapat mong muling isaalang-alang ang iyong mga salita, mahinahong wika niya. Agad namang nakaramdam ng takot at matinding kaba ang mga gwardya at ang lalaking bastos ay nagsimulang pagpawisan dahil sa naramdaman nilang malakas na ang kaharap nila. Nagsimula na silang bumunot ng kani-kanilang mga espada at sinabi kay Yunan na lapastangan ka, sinusubukan mo ba kaming takutin? Muli, nagpakawala si Yunan ng atake isang sword slash na binabalutan ng chi ang tumama sa gwardyang mayabang, ngunit naharang ito ng kanyang espada at napaatras na nagsanhi ng paglipad ng kanyang espada sa ere, dahil sa lakas ng atake. Makikitang nagulat ito at nagtataka sa nangyari. Nang bumagsak sa lupa ang espada ng lalaki mula sa lupa ay nakita ito ng lahat. Lahat sila ay hindi makapaniwala, si Won Chang ay mukhang nagyayabang na naman. Pagkatapos habang ibinabalik ni Yunan ang espada niya mula sa kaluban, tumingin siya sa kanila ng may pagbabanta. Ngunit natigilan silang lahat nang biglang narinig nila ang boses ng isang babae, na sinasabing, tama na yan. Isang babae na mabilis na patungo sa kinaroroonan nila na tila ito'y parang ninja na tumatakbo mula sa mga puno. Agad itong napansin ni Yunan, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang papalapit na figure. Naglanding ito sa pagjitan nila at kasabay ng mabangong hangin na amoy bulaklak. Nagulat si Yunan at si Won Chang at napanganga nang makita nila ito sa malapitan. Kapansin-pansin ang kanyang magagandang katangian at malinaw na mga mata at tila nasa 20 taong gulang ito. Ang cute niya, ang kakaibang palamuti ng balahibo na nakatali sa kanyang itim na buhok ay unang nahadjap ng mga mata ni Yunan. Tinawag siya ng mga gwardya na young lady. Napansin ni Yunan na malakas ito. Ang kalakasan niya ay may kukumpara sa Desolate Fortress Blue Rank. Nang lumingon siya sa mga gwardya, sinabi niya sa kanila na anong ginagawa niyo.
Ang mga kilos niyo ay hindi tumutugma sa pagiging disipulo ng sekta. Pag-uusapan natin ito mamaya. Pinagpawisan sa takot ang mga gwardya, humingi sila ng paumanhin at wala na silang mukhang may haharap. Matapos iyon ay tumingin siya sa dalawa at sinasabing nakakahiya kung ngayon lang niya sasabihing isang karangalan sa mga bisita ng Desolate Fortress. Makikita si Won Chang ay habang nakanganga ay parang nanigas ito sa kinatatayuan niya. Napansin ito ni Yunan at nagtataka sa reaksyon nito. Nagsimulang magpakilala si Yunan at sinabi ako si Yong Yunan ang subordinate ni Ma Jin. Nagsalita bigla ang babae at tinukoy ang naging bato, at ang nakatayo na iyon ay siya si Won Chang, anya. Tumawa ito at nagpakilala rin, siya si Maewon ng Jungnam Sect. Nagtaka si Won Chang nang marinig niya ito, sinabi niya na siya ang Cloud Dragon Sword ng Jungnam Sect. Natigilan bigla si Yunan nang malaman ito. Siya pala iyon, ang babaeng ito. Ang Cloud Dragon Sword ng Jungnam Sect. Maewa, sinasabi ng mga alingaw-ngaw na siya ay isang henyo at isang henyo na hindi sinasadyang bumaba mula sa langit. Kilala na siya sa buong mundo. Tumingin ito kay Yunan at sinabi ni Won Chang sa kanya na isang karangalan ang makita ang kilalang Sword Dragon. Nagsalita rin si Yunan at sinabing kumilos siya nang hindi kanais-nais nang dumating sila sa Jungnam Sect. At nahihiya raw ito sa babae. Ngunit sinabi sa kanya ni Maewa na bagaman siya ang unang nagtaas ng espada, gayunpaman ay nakita niya ang kanyang mga disipulo na unang umatake. Bilang kinatawan ng Jongnan, humihingi ako ng paumanhin. Ang kanyang titig kay Yunan ay mainit, sinabi pa niya na, pinapanatili naming masyadong matagal ang aming mga kilalang bisita. Hayaan mong gabayan kita sa loob ng aming sekta. Maaari nating pag-usapan ang inyong layunin kapag nandoon na tayo. Samantala, may isang taong nakatayo sa taas at tila pinapanood sila. Bumaba itong naglalakad sa hagdan, habang nagpapasalamat si Yunan kay Maewa matapos yumuko muli, biglang may tumawag sa kanya. Napansin ni Yunan ang isang pamilyar na mukha sa kanyang paningin. Ito ang kanyang pangalawang kapatid na lalaki, si Yong Jung-san, na nakatingin sa kanya. Makikitang gulat na gulat ito dahil nakita niya ang kapatid niya. Nilingon at napansin naman ito ni Maewa. Hindi siya isang formal na disipulo, ngunit tumatanggap siya ng mga turo. Pagkatapos umakyat sila sa ilang matarik na taluktok ng bundok. Nakasalubong nila ang isang matandang lalaki at isang batang babae na naglalakad mula sa kalapit na training hall ng laki ang mata ng batang babae. Habang lumalapit ito, tinatawag si Yunan na, Kuya. Siguro dahil nahiwalay siya sa kanyang mga magulang ng matagal, tumakbo ito sa kanya na may pananabik na tingin. Hay naging maayos ka ba? Tanong ni Yunan sa bata. Muling nagkita sila nang lumuluhan na si Hay sumangot si Won Chang sa tabi niya. Matapos dahan daw ang ibaba ang bata na nag-aatubili na humiwalay, hinarap niya ang matandang lalaki na pinagmamasdan siya ng may pagtataka. Nagsalita si Maewa at sinasabing ang sect leader at ang Great Elder umalis para harapin ang Tyrant Sword Sect sa labanan. Dahil dumating kayo dito ay isinama ko ang Elder na may pinakamataas na ranggo na kasalukuyang nandito sa sekta. Agad rin namang nagpakilala sina Yunan at Won Chang sa kanilang mga sarili habang magkahawak ang dalawang kamay. Ang matanda, na may mga kamay sa likod, ay dahan daw ang nagsalita. Ako si Jong Yo-il. Nagulat si Won Chang nang marinig ito at pinagpawisan, ang immortal sword ng Jongnan. Bulalas ni Won Chang na may hindi makapaniwalang ekspresyon at agad na tinakpan ang kanyang bibig, agad silang yumuko at sinabing. Pagbati, sa immortal sword. Si Yunan ay mahinahong niyakap muli ang kanyang mga kamay. Tiningnan nito Yunan at naramdaman niya ang lakas nito, sinabi niya mas malakas pa ito kaysa sa matandang iyon. Marahil ay lagpas pa ito sa lakas ng lolo niya na si Madok Ja. Habang tinatitigan ni Jong Yo-il si Yunan, bigla siyang nagtanong. Ilang taon ka na? 16 sa taong ito, sagot ni Yunan. Nagtitigan sila ng ilang sandali at tinanong niyang muli si Yunan at sinabing gusto mo bang makita ang isang kakaibang bagay. Ang immortal sword ay itinuro ang isang tabi. Ito ay isang lugar na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang masungit na mukha ng bangin na nababalot ng mahinang ambon ay may hindi mabilang na marka. Tiningnan ito ni Yunan ng mabuti. Agad na nag-react si Mayo Hua, na may mukha na nagpapakitang hindi niya maintindihan. Supreme Elder, ano ang sinasabi mo sa isang tagalabas at bakit mo ito ipinapakita sa kanya? Tanong nito sa lolo.
Dagdag pa niya, ang pagpapanumbalik ng siyam na Sun Sword form na matagal nang nawala ay hiling ng ating sekta. Tumogon sa kanya ang matandang Immortal Sword. Ngunit ang Sword Master ay hindi kabilang sa ating sekta. Siya ay isang panauhin na inimbitahan ng dating sect leader bilang isang malapit na kaibigan. Sa kanyang mga huling taon, inukit niya ang kanyang martial art sa Jongnan Mountain, ngunit hindi ito masasabing ang ultimate martial art ng ating sekta. Sa makatuwid ang Nine Sun Sword ay hindi talaga sagradong teknik ng ating sekta, bahagyang sumimangot siya, hindi niya ito matanggap. Muling nagsalita ang Sword Immortal, gayunpaman, wala na akong masyadong natitirang oras. Kung hahayaan niya akong makitang muli ang sword technique na iyon, gagawin ko ang dapat kong gawin. Sinabi niya kay Maiwa na bagamat ikaw lang daw ang taong talented na may kakayahang ibalik ang Nine Sun Sword form, ngunit hindi ko maipagkakatiwala ang aking huling kahilingan sa iyong mga kamay lamang ng mag-isa. Ngunit hindi ko peren maintindihan. Kahit hindi ko peren itong magawang makuha, tugon ni Maiwa sa lolo. Tinanong niya ito, ano ba ang nakita mo sa batang swordsman na iyon, na kanina mo lang nakilala? Biglang may napansin ang matandang Immortal Sword, at sinabing tingnan ninyo. Agad namang lumingon silang lahat at tiningnan ito kung saan nakatayo si Yunan sa gilid ng bangin na pinagmamasdan ang batong may nakaukit. May napansin silang kakaiba kay Yunan. Na tila lumiliwanag si Yunan at kapansin-pansin ang pagbabago ng mga mata nito. Nanlaki ang mga mata ni Mayuhua dahil sa pagkagulat at nagtataka, sinabi niyang, imposible ito, ang ulirat nang wala sa sarili. Nasa ulirat na siya sa pamamagitan lang ng pagtingin sa mga marka ng espada. At makikita ang bilog na chi sa noo ni Yunan at tila pinaga niya nito ang chi sa kanyang mga mata na kayang madetect ang isang bagay na parang scanner. Naisip ni Yunan habang inuusisa ang bangin, sinabi niya na ang iba't ibang bakas na inukit sa bangin ay may matalas na layunin. Ang mga marka ng espada na tumatakbo sa kahabaan ng bangin ay tila hindi posible sa tao. Maliban kung ang isang tao ay makalakad sa himpapawid, hindi ito makatuwiran. Ang matandang Immortal Sword ng Jongnan ay lumapit at nagsabi. Inukit iyan ng huling Sword Master na pumanaw 59 na taong lumipas. Kinumpirma ito ni Won Chang, siya ba ang Sword Master na si Uyang Chuan? Dagdag pa ng matandang Immortal Sword, ang alagad na pinatalsik niya ay nagtatag mismo ng Tyrant Sword Sect. Kaya ang lahat ng teknik ng Tyrant Sword Sect ay nagmula sa kanya. Bukod sa Panginoon ng Desolate Fortress ay walang maaaring makakatapat sa kanya sa mundong ito. Nagulat si Won Chang, namangha ito, sinabi niyang may kukumpara ang Lord nila sa Sword Master na ito. Dagdag pa ng matandang Immortal Sword, ang lalaking iyon iniligtas niya akong nagugutom, na isang uli lang malapit ng mamatay, habang karga-karga niya ako sa likod at dinala ako sa bundok ng Jongnan. Tinanong siya ni Won Chang, kaya ang Sword Master na iyon ay ipinakilala ka sa Jongnan Sect. Kaya bakit hindi mo natutunan ang swordsmanship niya? Tugon ng matandang Immortal Sword na simple lang, hindi ko kailanman maabot iyon. Ganyan ang buhay. Kulang rin ako sa talento. Hindi lang ako, lahat rin ng mga swordsman ng aming sekta ay desperadong inilaan ang kanilang sarili dito. Ngunit ang kakayahan at kaalaman ng mag-isa ay hindi sapat. Tumangala si Won Chang sa taas ng bangin at tiningnan pa ito ng mabuti at may nakita siyang nakasulat dito, binasa niya ito at sinasabing makukuha lamang ng isa ang knuckle ang makuha. Sinabi ng matandang Immortal Sword na ito ay purong isang bagay ng talento. Sinabi pa niya na lahat ng tao sa sekta nila ay umaasa kay Maiwa. Kahit hindi niya ipakita, alam kong mabigat ito para sa kanya. Tila kapansin-pansin na nakatuon pa rin ang paningin ni Maiwa kay Yunan. Pagkatapos nagsisimula ng mawala ang chi sa ulo ni Yunan at sabay huminga ng malalim. Tinawag siya ng matandang Immortal Sword at tinanong niya ito, ano ang nakita mo? Ngunit tahimik lang si Yunan at hinawakan ang espada. Si Mayuhua ay nagtataka pa rin ito, sa isip niya ay maaari itong, hindi natuloy ang sasabihin niya. Makikitang inilabas ni Yunan ang kanyang espada at nagsisimulang maglabas ng chi sa katawan niya at naghahanda ito, sabay binalutan rin ng chi ang kanyang espada, na tila may gagawin na naman itong nakakamanghang bagay. At dito na nagtatapos ang kabanata, abangan ka ang panapanabik na mangyayari, magagawa kayang matutunan ng ating bida ang ultimate technique. Makakaharap na kaya niya ang Tyrant Sword Sect na umubos sa kanilang angkan? E komento mo na yan sa baba odds.
At kung bago ka pa lang ay huwag kalimutang mag-subscribe para update ka sa susunod na kabanata. Maraming salamat at sana ay nagustuhan nyo mga lods, kita-kit sa next video.